Abala si Camila sa kanyang opisina ng araw na iyon. Tambak at patong-patong na trabaho ang hinaharap niya, magmula nang tanggapin ang alok ng kanyang ama na pamahalaan ng kumpanya nito, Camila. Napaangat ang tingin niya mula sa binabasa nang marinig ang tawag ni Sheila sa may pinto. How.y? Inform lang kita ulit tungkol doon sa masquerade ball organized by Mrs. Bagatching. Expected nilang darating ka. Kasalukuyan niyang tinatapos ang designs at presentations niya, para sa darating na meeting between Mr. Bagatching at ang Grant Realty. Kaninang umaga pa siya nagkukulong sa loob ng kanyang opisina, at halos wala na siyang tayuan mula sa kanyang ginagawa. Ipahinga mo muna ang sarili mo. Mukhang pagod ka na, hindi mo rin kinain ang in-order kung pagkain mo. Payo ni Sheila sa kanya nang makita ang pag-iinat niya. Nginitian niya ito. I'm okay Sheila. Tatapusin ko lang itong ginagawa ko about Project Noah. Panipip. Ngumiti lang ito bago naglakad palabas ng opisina niya. Mahigit 1 oras pa siyang nanatili sa kanyang opisina, bago napagpasyahang umuwi na. Nakatayo si Camila sa gitna ng kanyang kwarto, habang ikinakabit ang diamond earrings na bigay ng daddy niya. Her simple red gown flowed over her body and it hugged her curves just perfectly. Napangiti siya nang makita ang sarili sa harap ng salamin. Wala siyang gaanong makeup pero lutang pa rin ang kanyang ganda. Sino ang makakapagsabing mayroon na siyang anak? Napangiti siya nang makita sa salamin ng anak na bahagyang nakauklo ang ulo sa may pintuan. I know you're in there baby Zaki. Kakamot-kamot ito sa ulo habang papalapit sa kanya, gugulatin sana kita mommy eh. Kaya lang nakita mo agad ako. Kasunod nito ang kanyang ama. Masuyo itong nakatingin sa kanya. You look lovely hiha. Mommy, you look beautiful. Titig na titig sa kanya si Zaki. I wanna marry a woman like you when I grow up. Napuno ng tawanan ang buong kwarto niya, dahil sa tinuran ng anak. Tawa pa din ng tawa ang kanyang daddy rito. Ang bata pa ng anak mo, pero mukhang maganda ang taste niya pagdating sa babae. Daddy, ang bata pa ng anak ko para sa mga ganyang bagay, siti niya sa ama. Hay nako hiha, mabuti pa'y bumaba ka, at kanina pa naghihintay ang driver mo. Be careful mom, don't worry about me, Lolo is here to take good care of me. Just enjoy the night. Hinawakan ni Zaki ang kanyang kamay, at dinala iyon sa pisngi nito. I love you mommy, panipip. Napakalambing talaga nito. I love you too baby. You and Lolo, I love you both. Panipip. Nalinggunan niya ang ama na abutay nga ang ngiti. Bahagya pang nangingilid ang luha nito. What did I do to deserve both of you? Nilapitan niya ito at niyakap ng mahigpit. Magkahawak kamay silang tatlo na lumabas ng kanyang kwarto. Inihatid siya ng dalawa hanggang sa labas ng bahay. Nagsisimula na ang party nang dumating siya sa venue. She had been almost around the world, pero mabibilang sa daliri ang mga parties na pinuntahan niya. She wasn't interested in it kung hindi rin lang related sa trabaho. Natuon din ang kanyang pansin sa anak, at sa pagtulong sa negosyo ng ama nitong nakalipas na taon. Hanggang sa kotse ay inihatid siya ng maglolo. Her eyes roamed around. Ang ilang mga bisita ay prenteng nakaupo, habang nakatuon ang pansin sa live band na nagpe-perform sa unahan. She recognized some familiar faces. She smiles to those who smiled at her. May manggilan-ngilan din na nagsasayaw sa gitna ng dance floor. Isang malamyos na tugtugin ang kasalukuyang pumapailan lang. Kumuha siya ng alak mula sa waiter na dumaan sa kanyang tabi. Bahagya siyang sumipsip doon, at agad na bumalatay ang magkahalong pait at tamis noon sa kanyang lalamunan. She badly need it right now. Alam niyang kanina pa may nakatingin sa kanya pagkapasok pa lang. Nakasunod sa bawat niyang galaw. Animo may kung anong kapangyarihan ang mga titig nito, at hindi siya mapakali. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya sa klase ng mga titig nito. Nagdadala ito ng kakaibang init sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Iisang tao lang ang alam niyang may ganoon kalakas na epekto sa kanya, Logan. Maya-maya at nat-anuan niyang papalapit sa kanya ang mag-asawang Bagatching. Thank you for coming hiha. Nakangiti ang ginang bago siya niyakap nito. Niyakap rin siya ni Mr. Bagatching. Napangiti siya. You're welcome po Tito Alfonso at Tita Alicia. Humihingi po ng pasensya ang daddy dahil hindi siya makakarating.
He'll just send the check tomorrow para sa donation niya. Napailing ang mag-asawa. Tumatanda na talaga ang kaibigan ko. Mas gusto na rin itong kasama ang kanyang apo eh. Halika hiha. Ipapakilala ka namin sa ibang mga kaibigan ng daddy mo. Masayang yaya sa kanya ni Tito Alfonso. Bahagyang napahinto ang matanda, bagay na ipinagtaka niya. Pasimple nitong itinuro ang isang bahagi ng venue, nang tingnan niya ito, pakiramdam niya at pamalya sa pagtibok ang kanyang puso. The man never failed to mesmerize her. He had that refreshing look with his three-piece dark-colored suit. Kasama nito si Doña Emery. A langang pain set through her nang masilayan ang mukha ng matanda. Parang tunay na anak ang turing nito sa kanya, kaya isa ito sa mga namiss niya noong nagkahiwalay sila ni Like Logan. Does he know about baby Zaki? Narinig niyang bulong ni Tita Alicia. Alam din ng mag-asawa ang tungkol sa anak niya. Ito ang naging pangalawang pamilya niya sa Singapore, magmula nang manganak siya. Matalik na magkaibigan ang daddy niya at si Tito Alfonso. Hindi ko naman po itinago ang bata. Alam kong sa dami ng koneksyon niya, imposibleng hindi niya malaman na may anak kami, sagot niya sa ginang. Umikot ang mga mata ni Camilla, dahil sa klase ng tingin ni Logan sa kanya. Ramdam niya ang mabilis na pagkabog ng kanyang puso lalo pa nang ngitian siya nito. Natulala naman ang ina nito nang makita siya. God, she really missed the old woman. Kaya naman hindi niya napigil ang sarili, at tinakbo niya ang pagitan nilang dalawa ng ginang at mahigpit itong niyakap. I'm so sorry, Mommy Emery. Humihikbing bulong niya. Sorry po talaga, namiss ko kayo ng sobra. Pinahid ni Camilla ang namuong luha at tinitigan ang ginang. Banayad nitong pinisil-pisil ang mga kamay niya. You still look gorgeous hiha. Namiss din kita. Kung hindi lang kasi sa kalokohan ng anak ko noon, di sana'y mag-asawa na kayo ngayon. Sinaman nito ng tingin si Logan bago siya niyakap ulit. Batid niyang namiss din siya ng ginang. Don't worry hiha, we now have all the time in the world para magkwentuhan. Okay lang ba? Halata ang excitement sa mukha ng ginang. Bahagya siyang tumungo bago ngumiti dito. Siya po pala, Mommy Emery, sina Tito Alfonso at Tita Alicia nga po pala. Best friend po ng daddy si Tito Alfonso. Nakilala ko po sila habang nasa Singapore ako. Nagbatian ang mga ito at nag-usap muna. Naramdaman niyang lumapit sa kanya si Logan, ngunit nagpanggap siyang hindi apektado ng presensya nito. Camilla, rinig niyang tawag nito sa kanyang pangalan. Babe, can we talk please? Pabulong na sabi ng binata, ngunit rinig na rinig niya ang bawat kataga noon. Pakiramdam niya tumigil ang lahat sa paligid niya nang tawagin siya nitong babe ulit. Marahas siyang napatingin dito. May dapat ba tayong pag-usapan, Mr. Grant? If it's about business, you can contact my secretary. About us. Kita niya ang kirot at pait sa mukha nito. Us? Meron ba? Dahil sa pagkakatanda ko, ako lang ang nakakaalam na meron palang tayo. At saka pwede ba, huwag mong sirain ang gabi ko, Mr. Grant. I'm sorry, but can we talk some other time? Please. Pagsusumamo nito. Hindi ko alam Logan. Huwag mong pilitin ang mga bagay ayon sa gusto mo. Naputol ang pag-uusap nilang dalawa nang lumapit ang mag-asawang bagatsying sa kanya. Kasunod nito si Mommy Emery. Biglang binundol ng kaba ang kanyang dibdib dahil sa itsura ng mukha nito. Kaagad siyang hinela ng mga ito papunta sa parking area, kung saan naroon naghihintay ang kanyang driver. Why? What's happening? You're scaring me, halata na ang panik at takot sa kanyang boses. Bumalik po ako ng mansion tulad po ng bilin ninyo, ngunit naabutan ko na pong walang malay ang daddy ninyo, paliwanag ni Mang Melcher. Nasaan ang daddy? Okay lang ba siya? Where is he? Umiiyak na siya sa takot. Nadala na po ng hospital at okay na ang lagay niya, kaya lang po. Hindi na naituloy ang sasabihin ni Mang Melcher. Anong nangyari, Mang Melcher? Nasaan ang anak ko? Hysterical niyang tanong. Hilam na rin sa luha ang kanyang mga mata. Hindi na rin niya napansin ang marahas na pagsinghap ni Logan nang marinig ang tungkol sa kanyang anak. Nawawala po si Zaki. Hindi na niya nakayanan ang mga nangyayari. Biglang nagdilim ang lahat sa kanyang paligid. Ang huli niyang nakita ay ang pagtakbo ni Logan patungo sa kanya. Sinalo nito ang kanyang katawan, bago siya tuluyang nawala ng malay sa mga bisig nito.
Kanina pa hindi mapakali si Logan. Kaagad nilang dinala sa hospital ang dalaga nang mawalan ito ng malay. Puno ng katanungan ang kanyang isip tungkol sa anak ng dalaga, ngunit walang imik ang mga tao sa paligid niya nang tanungin niya ang mga ito. Umupo siya sa tabi ng kama ng dalaga, at sa naghihirap na kalooban ay mahigpit na hinawakan sa kamay si Camila. "Please wake up, babe," he whispered agonizingly. Puno ng takot at pangamba ang kanyang dibdib. Dahil sa mga nangyayari, takot para sa babaeng pinakamamahal na kasalukuyang walang malay. Litong-lito na rin siya at napakaraming katanungan ang tumatakbo sa kanyang isipan. Nasa ganoon siyang kalagayan nang biglang pumasok sa kwarto si Mr. Villarmino. Nakaupo ito sa wheelchair at tulak-tulak ng isang nurse. Walang gaanong pinsalang natamo ang matanda. Nawalan daw ito ng malay nang may hamampas sa ulo nito. Kaagad siyang tumayo at hinarap ang matanda. "Are you okay, sir?" Tumango ang matanda at malungkot na tumingin sa dalagang walang malay pa rin hanggang ngayon. May mga butil ng luha ang tumulo mula sa mga mata nito, ngunit agad iyong pinalis ng matanda. She'd been through a lot. Tapos ngayon, ang anak naman niya. "Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kung hindi lang ako nagpabail, hindi sana nangyari ang mga ito." "Hindi niyo ho kasalanan ang nangyari. May mga tao lang na sadyang likas ang kasamaan. May ideya ho ba kayo kung sino ang gumawa nito?" Umiling ang matanda. "Wala akong natatandaan na naging kaaway ko kahit sa negosyo man. You knew me. I played well and fair in everything." Tumango siya dahil alam niya ang reputasyon ng matanda. Kilala ito sa business world, at bukang bibig ng lahat ang kabaitan at magiging patas nito sa lahat. "Where's your mom? I need to talk to the both of you privately." Si Alfonso at Alicia muna ang magbabantay kay Camila. "May kailangan tayong pag-usapan, because my daughter's happiness depends on this." Naguguluhan man at natatakot sa kalagayan ng dalaga, ay napagpasyahan na lang niya na sumunod sa sinasabi ng matanda. Itinulak niya ang wheelchair ng matanda, at nagpunta sila sa isang coffee shop na nasa labas lang ng ospital. Naroon na ang kanyang mommy. Marahil ay natawagan na ni Mr. Villarmino. Nagtatanong ang mga mata nila sa matanda. Naroon ang pagtataka kung bakit gusto sila nitong makausap ng sarilinan. Nakita niya ang pagtaas ng dibdib nito na parabang hirap na hirap huminga. Lalo tuloy siyang kinabahan sa takot at antisipasyon sa kung anumang sasabihin nito. "Ano ba ang sasabihin mo, Norberto, at kailangan na dito pa tayo mag-uusap? Baka biglang magising si Camila. She needs us now." Pakli ng kanyang ina ng ilang segundo ring hindi umimik si Mr. Villarmino. Hindi naman mapakali ang matandang Villarmino. Naging mailap ang mga mata nito. "Zaki is yours," sambit ng matandang Villarmino. Parang bombang sumabog iyon sa kanyang harapan. "Hindi ko dapat pangunahan si Camila sa pagsasabi sa'yo tungkol kay Zaki, pero alam ko naman na maiintindihan din niya ako pagkatapos. It's for her son's safety anyway." Mahina lang ang pagkakasabi ni Mr. Villarmino doon. Ngunit pakiramdam niya na bingi siya dahil sa sinabi nito. Para iyong isang bombang pinasabog sa kanyang harapan. Pakiwori niya ay biglang lumaki ang ulo niya dahil sa narinig. Hindi siya makahinga ng maayos. Naihilamos niya ang mga kamay sa mukha. Halo-halo na ang kanyang nararamdaman. Bakit inilihim iyon ng dalaga sa kanya? Ngunit hindi niya magawang magalit sa dalaga. Bumaling siya sa kanyang ina at nakita niyang hilam sa luha ang mga mata nito. "Gusto kong magtampo kay Camila ngunit hindi ko magawa. Lalo na ngayon, nakita niya ang takot sa mga mata ng ina." Umiling si Mr. Villarmino, "Please don't take it up against her. She'd been through a lot mula nang maghiwalay sila ni Logan. Hindi ko alam kung ano ang nangyari noong araw na iyon, kahit si Camila ay walang sinasabi sa akin. Kung hindi sa apo ko, hindi ko alam kung nakayanan iyon ni Camila. Huwag ka sanang magalit sa kanya," paliwanag ng matanda. "It was my fault," mahina niyang sabi ngunit sapat na upang marinig ng dalawa. "It's not the time to blame anyone. Kaya ko kayo kinausap upang humingi ng tulong. Ako na ang nagmamakaawa para sa anak at apo ko. I need all the help I can get right now. Tulungan niyo akong mahanap si Zaki. Baka hindi kayanin ni Camila na wala ang apo ko. You know how vulnerable she is. Hindi ko rin kakayanin kung may mangyayaring masama sa kanilang dalawa." Nagmamakaawa ang mga mata ng matanda, habang nakatingin sa kanya.
Hindi niyo kailangang makiusap sa akin. Pagsisisihan ng kung sino man ang kumuha sa anak ko. Hindi niya alam kung anong pwedeng mangyari sa kanya, sakaling makita ko kung sino siya. Nagtatagis ang mga bagang niya habang sinasabi iyon. Tawagan mo si Conrad Logan. He knew what to do. Kakausapin ko rin si Xylon, utos ng ina sa kanya. No one tries to mess with my family. Napalingon siya dahil sa sinabi ng ina. Naningkit ang mga mata nito, at halata ang pinipigil na galit. Noon lang niya ito nakita ng ganon. Nakakatakot. Nakita niyang kinuha nito ang cellphone nito at may tinawagan. Tinawagan din niya ang nakababatang kapatid at sinabi dito ang sadya. Maging ito man ay nagulat sa kanya ng sinabi, ngunit agad na tumalima at nakahandang tumulong sa kanya. Conrad might not be good in combat training, ngunit pamatay naman ang kakayahan nito pagdating sa computer at hakang. We need to go back. Gising na daw si Camila. I had called someone para tulungan tayo. They will give us an update kung sakaling may lead na sila. Itinulak niya ang wheelchair nito, at manonyebra pabalik ng hospital. Parang sinakaw ang puso niya nang makita ang kalagayan ng dalaga. Sabog ang buhok nito at hilam sa luha ang mga mata. Dad please, hanapin mo ang anak ko. Ang baby ko. Baka kung ano ang ginagawa sa anak ko. Huwag nilang sasaktan ang anak ko. Humahagulgol na ang dalaga. Hindi na siya nagdalawang isip na lapitan ang dalaga. He needs to comfort her kahit pamagalit ito. Nahahati ang kanyang puso ngayon. Ang pag-aalala sa dalaga at sa anak na hindi pa nakikita. Niyakap niya ito at pilit na pinakakalma. Inabutan siya ng bottled water ng ina at ipinainom iyon sa dalaga. Tumangala ito sa kanya. Hilam pa rin sa luha ang mga mata. Logan please, look for baby Zaki. Kahit ano gagawin ko basta hanapin mo lang siya. Please, please, baka nahihirapan siya ngayon. Baka sinasaktan siya nang kumuha sa kanya. Baka nagugutom na siya, baka. Hush babe, gagawin ko ang lahat para mahanap si Zaki. Pero ngayon, kailangan mong magpakatatag, alaw niya sa dalaga. Bahagya naman hamina ang iyak nito, ngunit nakikita niya ang paghihirap nito. May mga tao nang naghahanap sa kanya. Sooner or later, malalaman din natin kung sino ang kumuha sa kanya, paliwanag ng ama. Tumango lang ang dalaga, ngunit patuloy pa din ito sa pag-iyak. Mabuti na lamang at hindi ito kumontra ng yakapin at aluan niya kanina. Napagpasyahan na nilang umuwi na, nang bigyan sila ng go signal na pwede nang umuwi ang dalaga. Okay na din si Mr. Villarmino. Nawalan lang din ito ng malay nang may pumukpok sa ulo nito. Aside from that, okay naman ang mag-ama. Napagdesisyonan nilang sa bahay muna ng mga Villarmino tumuloy, habang hinahanap si Zaki. Naka-heightened alert na ang buong subdivision, at may mga agent nang nakabantay sa labas. He knew it was Xylon men. Nakausap niya ang mga ito na tanging sila lang ang nagkakaintindihan. Kaagad niyang binuhat ang dalaga, dahil nakatulog na ito sa biyahe. Dahil na rin siguro sa pagod at pag-aalala. Nagtatanong ang mga mata niya sa matandang Villarmino kung saan ilalapag ang dalaga. Upstairs. Second to the left room. Kaagad siya nang tumalima at iniakyat ang dalaga sa taas. Kaagad niya ito nang ibinaba sa kama, ngunit hindi siya nito binitawan ng akmang aalis na siya. Kaagad niyang itinukod ang mga kamay sa kama, upang hindi ito madaganan. Hindi kasi nito inaalis ang kamay nitong nakapulupot sa kanyang leeg. Don't go, bulong nito. Inayos niya ang pagkakahiga ng dalaga at tinabihan ito. Her head rested on his chest. Bahagya pa nitong isiniksik ang ulo sa kanya, bago niyakap siya ng mahigpit. Marahan niyang hinimas-himas ang likod ng dalaga. Nang maramdaman niyang kalmado na ang hininga nito, kaagad siyang bumangon. Kinintalan niya ng halik ang dalaga sa noo at kinumutan ito. Pinakatitigan niya ito bago ipinasyang bumaba. How is she? Tanong ng kanyang mami. Nakatulog ulit, tugon niya. Any news? Umiling ang dalawang matanda. Halata na din ang pagod at pag-aalala sa mukha ng mga ito. Papunta na dito si Conrad. He'll try to access all CCTV camera around the place. Malapit na raw siya. Ilang segundo na nga lang at humahanggos na itong pumasok ng bahay. Conrad, may nakita ka ba? Tanong niya agad dito. Tumango ito. Kailangan ko ng access sa CCTV cameras ninyo. Iginiya sila ng matanda ng Villarmino sa isang kwarto.
Nakita niya ang paghanga sa mukha ng kapatid nang makita ang kabuuan ng kwarto. Akala mo ay namaligno. Binatukan niya ito. What the? Nagulat ito sa ginawa niya. Hanapin mo ang anak ko at ipapagawa kita ng ganyan sa bahay. Bulyo niya dito. Masusunod po, kamahalan. Nangiginig pa. Nagsimula itong tumipas sa keyboard doon. Namamangha pa rin sa bilis ng kamay at mata nito. May kung ano-ano pa itong pinindot doon bago tumigil at napatingin sa kanila. What? Tanong ni Logan dito. Do you know someone who owns this car? Turo nito sa isang kotse. Tinitigan nila ang kuha ng CCTV camera. Nakazoom na ang plate number noon. I'll have someone to check the car. Hindi siya basta makalalayo sa akin. May tinawagan ito at ilang sandali, at nalaman nilang hindi nakarehistro ang sasakyan. Halata ang pagkadismaya sa mga mata nila, ngunit patuloy lang si Conrad sa kanyang ginagawa. Seryosong seryoso ito at naka-game face on. Knowing him, hindi nito tatantanan iyon hanggat hindi nito nakikita ang hinahanap. Gotcha. Bulalas nito makalipas ang ilang sandali. Agad silang napatingin dito. May tinawagan ito bago bumaling sa kanila. Papunta na si Zylan doon. He promised to bring Zaki safe and unharmed. Papunta na din doon ang mga pulis. Nagmamadali sila ng lumabas, upang puntahan ang lugar. Siya ding baba ni Camila galing sa kwarto nito. Umiiyak na naman. Magtung-mugto na ang mga mata nito. Where are you going? Tanong nito. Nalaman na ang location ng kumuha kay Zaki. Hinawakan niya ang kamay nito at hinela palabas. Kaagad na pinaharurot ni Conrad ang sasakyan nito nang makasakay silang lahat. Walang nagsasalita sa kanilang lahat habang nasa biyahe. Tanging ang mahinang paghikbi ng dalaga ang maririnig. Sa isang abandonadong warehouse sa Cavite ang pinagdalahan kay Zaki. Malayo pa lang ay naririnig niya ang kaguluhang nanggagaling doon. Kaagad silang bumaba ng sasakyan nang makarating sa lugar. Hawak-hawak ng mga pulis ang isang babae. Nagpupumiglas at nagsisigaw ito. Sheila, sabay na sambit nilang mag-ama.